Audrey POV. Ilang buwan na din kaming mag-asawa ni Zaimon at katulad ng dati, maaga akong gumigising upang walang sawa siyang pagsilbihan katulad ngayon na maaga pa lang ay gising na ako. Agad ako nagtungo ng kusina upang ipagluto ng agahan ng aking asawa. Kahit hindi niya kinakain ang niluluto ko, ay hindi pa rin ako nagsasawang gawin ang obligasyon ko bilang asawa niya. Kumakanta-kanta pa ako nang maulinigan ko ang kanyang pagbaba sa hagdanan, kaya agad ako naglagay ng plato at kubyertos. Nagtimpla na din ako ng kape at inilagay ko ito sa lamesa at nakangiti kong hinintay ang kanyang paglabas. "Hi, good morning." Nakangiti kong bati sa kanya, ngunit tiningnan lamang niya ako nang walang ekspresyon sa kanyang mukha, habang ako naman ay hindi pa rin inaalis ang matamis na ngiti sa aking labi. Nagluto kasi ako ng agahan. Baka gusto mong dito ka na mag-breakfast bago ka pumasok ng opisina. Kung ayaw mo naman, kahit yung kape na lang." Masigla kunturan sa kanya at tiningnan lamang niya ako. Gayunpaman ay nanatili akong nakangiti sa kanya. Kahit na ba magmukha akong tanga, ay wala naman akong pakialam. Asawa niya na ako ngayon, kaya gagawin ko ang obligasyon ko bilang asawa niya, kahit na ikagalit niya pa ito. "Hindi ako gutom. Kung gusto mo, ikaw na lang ang kumain yan. Baka mamaya kung ano pa ang nilagay mo dyan." Wika niya, habang patuloy lamang na lumalakad papalabas ng pintuan. Ngunit hindi ako susuko, dahil alam kong kahit galit siya sa aking ginawang pamimikot sa kanya, ay namamahay pa rin sa kanyang puso ang dating pagtingin niya sa akin noon, kahit kaibigan lamang ito. "Zaimon, kahit ngayon lang," malungkot kong wika. Ngunit, "I said, I'm not fucking hungry." Malakas niyang bulyaw sa akin, kaya nakaramdam ako ng takot. Kaya napasiksik ako sa isang sulok at nagsimula akong humagulhol dahil na rin sa takot na nararamdaman ko. Humingi ako ng paumanhin sa kanya. Halos hindi ko maintindihan ang kanyang mga sinasabi dahil sa aking pag-iyak, lalo na at sinipa niya ang upuan, kaya pakiramdam ko ay ibang tao na ang kasama ko. At pagkatapos ay lumabas na siya at pabalagbag niyang isinarado ang pintuan na gumawa ng malakas na ingay. Napaluha ako. Masyado niyang pinararamdam sa akin na wala talaga akong halaga ni katiting man lamang sa kanya. Pinunasan ko ang aking mga luha at pagkatapos ay nagsimula na akong kumain. Para akong bata na humahagulhol sa pag-iyak habang isinusubo ko ang pagkaing pinaghirapan kong lutuin para sa kanya. Mabilis ko lamang tinapos ang aking pagkain dahil marami pa akong gagawin dito sa bahay. Maglilinis pa ako at maglalaba, kaya kailangan kong kumain para magka-energy naman ako. Matapos kong kumain, ay agad ko ding iniligpit ang aking pinagkainan at hinugasan ito. Walang patid ang aking mga luha habang sinasabon ko ang platong hawak-hawak ko. Bakit siya ganoon? Dati naman ay napakalambing niya sa akin. Siya nga ang lagi nagtatanggol sa akin kapag may umaaway sa akin noon. Bakit napakalaki ng ipinagbago mo, Zaimon? Ganun ba talaga kalaki ang nagawa kong kasalanan sa'yo? Itinatama ko naman sana ang pagkakamali kong iyon, ngunit ikaw na mismo ang nagtuloy ng kasalang nangyari sa atin. Mahirap ba akong mahalin? Kahit minsan ba, ay hindi man lang ba siya nakaramdam ng pagmamahal para sa akin? Mali ba ang ginawa ko? Mga katanungan ng aking isip at puso na hanggang ngayon ay hindi ko masagot-sagot. Pagkatapos ko maglinis ng bahay at maglaba, ay nagluto ako ng kalderetang baka. Sabi kasi ni Tita Moira, ay paborito ito ni Zaimon, kaya dadalhan ko siya ng pagkain sa kanyang opisina. Matapos kong maluto ang ulam at kanin, ay agad ko itong inilagay sa Tupperware at pagkatapos ay umakyat ako sa aking silid. Mabilis akong naligo at nagsuot lamang ako ng isang simpleng bestida na hanggang itaas ng aking tuhod at isang itim na flat shoes. Nagpaikot-ikot ako sa aking malaking salamin at nang makontento na ako sa simpleng make-up at simpleng kasuotan, ay agad din akong bumaba at binitbit ang pagkaing niluto ko para sa aking asawa. Habang nasa taxi ako, ay napapangiti ako sa isiping matutuwa nito si Zaimon sa sorpresa ko sa kanya.
Pinara ko ang taxi sa mismong tapat ng ZMS Airline Corporation Building at napatingala ako at namangha dahil sa sobrang taas nito. Kung hindi ako nagkakamali, ay tila ba nasa 30 palapag ito. Wow! Namamangha kong sambit habang nakatingala pa rin ako nang biglang may magsalita. Kaya nagulat ako at napatingin ako sa guard ng building. Good morning po ma'am. Sino po ang sadya niyo sa loob? Wika ng guard na nakabantay sa salaming pintuan. Pupuntahan ko lang po ang asawa ko. Nakangiti kunturan kaya napakamot naman ito sa kanyang ulo. Ma'am, sino po ba ang asawa niyo? Kailangan ko po kasi ng identification card ninyo bago kayo pumasok sa loob. Mabait na tura naman ng guard kaya nagulat ako na kailangan ko pa pala ng ID para lamang makapasok sa loob. Ha? Kailangan pa ba ng ID? Naku, kuya, wala po kasi akong dalang ID dito. Pero tawagan niyo na lamang po ang asawa ko para siya na lang ang magsabi sa inyo kung sino ako. Nakangiti ko namang wika sa kanya at napakamot siyang muli sa kanyang ulo. Bakit ba kamot siya ng kamot ng kanyang ulo? May mali ba sa sinabi ko? Ma'am, hindi ko naman po kilala ang asawa niyo. Saang departamento po ba siya naka-assign para masabihan po namin at kailangan ko din po malaman ang buo niyong pangalan. Kakamot-kamot na ulo na tura niya sa akin. Kaya nagulat ako nang hindi ko pala sinabi sa kanya kung sino ako at hindi rin pala nila alam na ako ang asawa ng may-ari ng building na to. Ay, oo nga pala. Naku, pasensya na po kayo Kuya Guard. Simon Miguel Smith po. Ako po si Audrey Smith. Nakangiti kunturan sa kanya na ikinagulat niya na halos malaglag pa ang hawak-hawak niyang dyaryo kaya nag-alala ako sa kanya. Naku po, ma'am, bakit naman po agad hindi kayo nagpakilala? Panginoon ko, huwag niyo po akong tatanggalin ng trabaho. Pasok na po kayo ma'am at mainit dyan sa labas. Pasok po. Natatarantang wika ni Kuya Guard na ikinatawa ko naman sa kanya. Naku Kuya Guard, okay lang po. Ipinagluto ko po kasi ang aking asawa ng paborito niyang ulam, kalderetang baka. Masigla kunturan, ngunit natigilan ako nang makita kong tila namumutla at pinagpapawisan si Kuya Guard. Naku, Kuya Guard, okay lang po ba kayo? May sakit po ba kayo? Nag-aalala kong wika sa kanya, habang siya naman ay tila ba hihimatayin na. Baka po kasi mapatalsik ako dito ni sir kapag nalamang pinaghintay ko po kayo dito sa labas. Natataranta niyang ani sa akin na ikinatawa ko. Naku kuya, wag po kayo mag-alala at hindi po ako mahilig magsumbong at kasalanan ko din naman po dahil hindi ako nagpakilala agad sa inyo. Nakangiti kunturan sa kanya. Sige na po ma'am, pasok na po kayo. Nasa 13 palapag po ang opisina ni sir. Wika niya, kaya agad din akong pumasok sa loob at tuloy-tuloy kong tinungo ang elevator. Habang naglalakad ako, ay naririnig ko pang ilang bulungang sa aking paligid. Siya pala ang babaeng pumikot kay sir? Wika ng isang babae. Desperada, pero siguro ang habol niyan, tura naman ng isang babae. Ang bata-bata pa niya, grabe, ang landi-landi na. Bulong naman ng isa pang babae na sadyang ipinarinig sa akin, ngunit hindi ko naman sila pinansin. Kahit hiyang-hiya na ako, ay nagpatuloy lamang ako sa aking paglalakad, papasok ng elevator. Pagkapasok ko ng elevator, ay agad na nagtuluan ang aking mga luha. Ang sakit ng mga pananalita nila ay tumatagos hanggang sa kaluluwa ko. Ano ba ang alam nila? Hindi nila ako kilala para husgahan lamang nila ako ng ganoon. Nang bumukas ang elevator, agad kong pinunasan ang aking mga luha at nakangiting lumakad papalapit sa isang cubicle na may nakaupong magandang babae. Miss, nandyan po ba si Simon? Nakangiti kong wika sa magandang babae at tinaasan lamang niya ako ng kilay at hinagod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Sino po ba kayo, miss? Sino pong nagpapasok sa inyo dito? May appointment po ba kayo? Busy po kasi si sir dahil nandyan po ang kanyang girlfriend sa loob. Pagkawika niya, ay tila ba nanlambot agad ang aking mga tuhod, kaya't agad ako napahawak sa table ng kausap ko upang alalayan ang aking sarili.
Naku miss, okay ka lang ba? Namumutla ka. Bigla ay nag-alala ng yanturan sa akin. Papasukin mo ako sa loob. Wika ko sa babae. Ngunit tila nag-aalangan siya dahil hindi niya ako kilala. Miss, papasukin mo ako. Malakas kong wika. Sabay nagtuluan ang aking mga luha. Pero miss, wala ka pong appointment. At bili ni sir na wala ang iistorbo sa kanila ni Ma'am Margaret. Pagkarinig ko ng pangalan ni Margaret, ay para ba akong unti-unting sinasaksak sa aking puso. Bakit, Simon? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Asawa ako ni Simon. Pagkawika ko ay tila ba na estatwa ang babae sa aking harapan at tiningnan akong muli. Ma'am Audrey? Patanong na wika niya sabay tayo at agad na pinapasok ako sa loob ng opisina habang panayhingi niya ng paumanhin sa akin. Pagkabukas ko ng pintuan ay tumambad sa akin ang halos hubad na likod ni Margaret na nakakandong paharap sa aking asawa. Simon? Umiiyak kong tawag sa kanya at agad siyang napatayo at baka sa kanyang muka ang pagkagulat. Anong ginagawa mo dito? Wika niya habang si Margaret naman ay itinataas ang nakababa niyang strap ng kanyang damit. Ipinagluto kita ng paborito mong kaldereta. Iiwan ko na dito. Pasensya na sa istorbo. Halos hindi ko masabi ang mga katagang winika ko dahil tila ba may malaking bara sa aking lalamunan habang masaganang naglalandasan ang mga luha sa aking mga pisngi. Pagkalapag ko ng paper bag sa lamesa ay sabay talikod ko na sa kanila at patakbo akong lumabas ng pintuan habang hilam na hilam ng luha ang aking mga mata. Audrey! Tawag niya sa aking pangalan, ngunit hindi ko siya nilingon pa at patakbo na akong lumabas ng kanyang opisina. Ang gusto ko lamang ay ang makauwi ako dahil pakaramdam ko ngayon ay tila ba unti-unting pinapatay ang aking puso sa aking nasaksihan. Pagkabukas ng elevator, ang lahat ng mata ay sa aking nakatingin at dahil sa sobrang kirot ng nararamdaman ng aking puso ay hindi ko na naiintindihan pa ang kanilang mga sinasabi. At wala din naman akong pakaalam pa sa kung ano man ang kanilang mga inilalait sa akin. Wala nang sasakit pa sa tanawing aking nasaksihan. Kaya baliwala na sa akin ang masasakit nilang mga salita. Kaya tuloy-tuloy lamang akong tumakbo papalabas ng building. Ma'am Smith! Tawag sa akin ni Kuya Guard. Ngunit hindi ko na siya nilingon pa. Kaya't lakad takbo lamang ang ginawa ko kung saan man ako dalhin ng aking mga paa. Sobrang sakit ng aking nararamdaman. Para akong pinapatay sa mga oras na ito. Kaya siguro, kung masagasaan man ako, ay wala na akong pakialam pa. Tuloy-tuloy lamang ang ginagawa kong pagtakbo hanggang sa bumuhos pa ang malakas na ulan. Kaya't basang-basa na ako, ngunit wala pa rin akong pakialam. Mas mabuti pa yatang mamatay na lamang ako kaysa maramdaman ang kirot na nararamdaman ng aking puso. Bakit ganito ang ganti mo sa akin, Simon? Kaya kong tanggapin ang mga pagpapahirap mo sa akin kung yan ang gusto mo. Pero ang pagtaksilan mo ako ay hindi ko kayang lunukin. Bakit sinasaktan mo ako ng ganito? Samuel, kung nasan ka man, pakiusap ko sa'yo, magbalik ka na. Kuhanin mo na ako at ilayo mo ako sa taong walang alam kung hindi ang saktan lamang ako ng lubos na nagmamahal sa kanya. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Tumatakbo lamang ako papalayo sa lugar kung saan nasaksihan ko ang kababuyan nila. Naramdaman ko ang unti-unting pagbuhos ng ulan na tila ba nakikidalamhati ng sakit sa aking nararamdaman. Hindi ko naalintana ang malakas na ulan habang tumatakbo pa rin ako at hindi ko alam kung saan ako pupunta. Lakad takbo, sige lang Audrey, kakayanin mo ito, wika ng aking isipan. Simon POB. Audrey, malakas sa tawag ko habang naglalakad ako sa itinuro ng guard, ngunit hindi ko naman siya mahanap-hanap. Kaya inisip ko na lamang na baka sumakay na siya ng taxi para umuwi ng aming kondo. Kaya bumalik ako sa aking opisina at kinuha ang susi ng aking sasakyan. Babe, saan ka pupunta? Tawag sa akin ni Margaret at napakunot ang aking noo. Umuwi ka na Margaret. Sinabi ko na sa'yo, nakasal na ako at hindi na tayo pwede.
Sambit ko sa kanya at takman tatakbo na ako papuntang elevator nang pigilan niya ako sa aking braso. Babe, pabayaan mo na siya. Ako ang mahal mo. Pinikot ka lang niya kaya pwede ba? Mag-file ka ng annulment? Turan pa niyang muli sa akin. Hindi ko pwedeng gawin sa kanya yon. Mahina kong wika sa kanya na ikinagalit niya. Bakit, Simon? Ha? Umamin ka nga sa akin? Mahal mo ba ang babaeng yon? Noon ko pa napapansin na kapag nasa mansyon niyo siya, panay ang pasimple mong titig sa kanya. May gusto ka ba sa kanya? Ha? Galit na galit niyang asik sa akin. Tumahimik ka na, Margaret. Wala ako sa mood makipagtalo sa'yo. Hindi ko alam kung nasan ang asawa ko ngayon, kaya kailangan ko siyang hanapin. Galit kong balik sa kanya dahil nag-aalala na ako ng sobra. No, dito ka lang dahil hindi pa tayo tapos mag-usap. Yung phone mo, minsan naiwanan mo yan nakabukas habang naliligo ka. May mga nakita kong larawan ni Audrey sa phone mo. Mga nakaw na kuha mo. Walang hiya ka. Bulyaw niya sa akin habang galit na galit ang kanyang anyo na tila ba gusto nang magwala at isang sampal ang dumapo sa aking mukha. Tumahimik ka na, Margaret. Baka mapikon pa ako sa'yo. Umuwi ka na at kailangan ako ngayon ng asawa ko. Asik ko sa kanya at hindi ko pinansin ang pagkakasampal niya sa akin dahil sa sobrang pag-aalala ko para sa aking asawa. Aalis na lamang ako ulit nang muli niyang hawakan ang braso ko at nagsalita siya. Kaya ba sa tuwing sasabihin ko sa'yo kung gaano kita kamahal, ay ngiti lamang itinutugon mo sa akin? Dahil noon pa man ay si Audrey na ang gusto mo. Si Audrey lamang ang laman ng puso mo. Ginawa mo lang ba akong panakipbutas? Katulad kung paano ako paringgan ng iyong kapatid? Ha? Kapag magkasama sila ni Samuel at Audrey, nakikita ko ang matalimong titig sa iyong kapatid. Noon binabaliwala ko lamang yon. Ngunit ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. In love kayo magkapatid kay Audrey. Umiiyak niyang wika sa akin. Hindi ko alam pero tanging awa lamang ang nararamdaman ko ngayon para sa kanya. I have to go, Margaret. Kailangan ako ngayon ng asawa ko. Baka kung saan na napunta yon. Wika ko, sabay alis ng kanyang kamay na nakakapit sa akin. Ngunit mas hinigpitin niya pa ito, kaya napatingin ako sa kanya. Pareho kayong tangang magkapatid na umiibig sa isang alila. Wika niya na ikinapanting ng aking tenga at piniga ko ang kanyang kamay na humahawak sa akin kaya agad niya akong nabitawan. Baka sa kanyang mukha ang sakit na idinulot nito sa kanya. Umalis ka na, Margaret, at baka makalimutan kong babae ka at kung ano pa ang magawa ko sa'yo. Wika ko habang nagtitimpi ako ng galit sa aking nararamdaman. Mabibining hagulhol ang kanyang pinakawalan, ngunit binaliwala ko lamang ito dahil ang importante sa akin ngayon ay ang mahanap ko si Audrey. Pagpasok ko ng aking sasakyan ay pinasibad ko agad ito at mabilis na tinungo ang aming kondo. Audrey! Tawag ko sa kanyang pangalan habang pumapasok ako sa loob ng kondo. Mabilis kong naakyat ang kanyang silid, ngunit walang bakas na Audrey akong nadatngan, kaya mas lalo akong nag-alala nang bigla kong marinig ang malakas na kulog at kidlat, kaya napasilip ako sa bintana nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Fuck! Audrey, nasan ka ba? Wika ko sa aking sarili. Agad akong kumuha ng payong at bumalik sa aking sasakyan. Pupunta muna ako sa mansyon ng aking mga magulang at baka doon umuwi si Audrey o kaya ay sa bahay ng kanyang mga magulang. Hindi rin nagtagaling nakarating ako sa mansyon at gulat na mukha ng aking ina ang sumalubong sa akin. Simon, napadaan ka? Kasama mo ba si Audrey? Wika niya na ikinagulat ko kaya napamura ko. Nakaramdam ako ng pagkabahala at takot dahil hindi ko alam kung saan ko hahanapin ang aking asawa. Simon, ano bang nangyayari? Ha? Nagugulo ang ani ng aking ina at siyang dating naman ang ina ni Audrey na may bitbit pang malaking payong na tila ba galing sa kanilang bahay. Iho, kasama mo ba si Audrey? Namimiss na namin ang batang yun. Hindi pa kasi niya kami nadadalaw man lang. Nakangiting wika naman ang nanay ni Audrey sa akin. Hindi po eh. Nasa bahay po kasi siya at nagpapahinga.
pagsisinungaling ko sa kanila at tumingin ako sa ibang direksyon upang hindi nila mahalatang nagsisinungaling lamang ako. Ganun ba? Pakisabi naman na dalawin niya kami at namimiss na namin siya. Hinahanap-hanap na rin siya ng kanyang lola. Wika pang muli ng kanyang ina. Sige po, makakarating po nanay. Sige po at aalis na ako. Naghihintay po kasi sa bahay ang aking asawa. Sambit ko naman at humalik na ako sa aking ina. Aalis ka na agad? Gulat niyang turan sa akin. Malakas po ang ulan, walang kasama si Audrey. Muli ay pagsisinungaling ko at agad akong lumabas ng pintuan at hindi na hinintay pang sumagot ang aking ina. Habang nagmamaneho ako ay puno ng pagkabahala ang aking isipan. Kanina pa ako nag-aalala kung saan nagpunta ang aking asawa. Shit, Audrey, nasan ka ba? Wika ko sa aking sarili. Nakakaramdam na ako ng takot dahil hindi ko alam kung saan ko ba hahanapin si Audrey. Bumalik ako sa aming kondo upang tingnan muli kung nakauwi na ba siya. Ngunit bigo pa rin ako, kaya muli ako nagmaneho kahit napakalakas na ng ulan. Babalik ako sa aking opisina upang kausapin ang guard kung saang gawi ba talaga nagtatakbo si Audrey. Kaya muli kong pinasibad ang aking sasakyan patungo sa ZMS building. Sir, doon po siya nagtatakbo. Hahabulin ko nga po sana dahil umiiyak ang inyong asawa. Kaya lamang po ay hindi pa nakakabalik ang kasamahan ko kanina na nag-lunch. Wika niya, kaya agad kong kinuha ang payong at nagsimula akong lumakad. Kumuha ka ng payong at sumunod ka sa akin. Hahanapin natin ang asawa ko. Utos ko sa kanya at nauna na akong maglakad-lakad upang hanapin ang aking asawa. Malayo na ang aking nararating, ngunit kahit saan ako mapatingin ay wala akong Audrey na makita. Bawat fast food chain na madadaanan ko at convenience store ay pinapasok ko dahil nagbabaka sakali ako nagpapalipas ito ng malakas na ulan, ngunit bigo pa rin ako. Audrey! Tawag ko, ngunit wala namang sumasagot. Malayo na ang nararating namin, ngunit hindi ko pa rin makita ang aking asawa. Kaya mas lalo akong nakakaramdam ng takot na baka may masamang nangyari dito na hindi maganda. Hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko kapag nagkataon na may nangyaring masama sa kanya. Sir, malayo na po ang narating natin. Bumalik na po tayo at sobrang lakas po ng ulan. Baka naman po umuwi na sa inyong bahay si ma'am. Wika sa akin ang guard na kasama ko. Ngunit hindi ko siya pinansin at patuloy ko lamang tinatawag ang pangalan ng aking asawa. Audrey! Muli ay malakas kong sigaw, ngunit wala pa rin. Hindi ko pa rin makita ang aking asawa, kaya nagpasya na akong i-report ko na ito sa munisipyo upang matulungan nila akong hanapin ang aking asawa. Bumalik na tayo. Hihingi ako ng tulong sa mga pulis. Wika ko sa aking guard dahil sobra-sobra na ako nag-aalala sa kanya. Pabalik na sana kami nang mapatingin ako sa isang waiting shed at nagulat ako nang may nakita akong babaeng nakahiga sa upuan na basang-basa at bakat na bakat ang katawan sa basa niyang kasuotan. At kahit nakatalikod pa ito, ay kilalang-kilala ko ang aking asawa. Kaya agad akong napatakbo sa waiting shed na ikinagulat ng aking guard. Audrey? Baby? Halos inisang hakbang ko lamang ang pagtungong waiting shed at agad kong hinawakan si Audrey. At nagulat ako nang maramdaman kong nagbabaga ang katawan niya sa sobrang taas ng kanyang lagnat. Kaya agad kong hinubad ang suot-suot kong coat at ibinalot ito sa kanyang katawan at pagkatapos ay binuhat ko ito. Itawag mo ako ng taxi. Bilisan mo. Utos ko sa aking guard at agad din siya naghintay nang may mapadaang taxi. Hindi rin nagtagal ay may huminto din sa aming tapat at mabilis akong nakasakay dito at nagpahatid sa aking kondo. Baby, wake up. Tawag ko sa kanya habang tila ba naiiyak na ako. Baby, please, wake up. Please. Wika ko pang muli, sabay halik sa kanyang labi. Sir, nandito na po tayo. Pagkawika ng driver ng taxi, ay agad ko siyang inibutan ng 1,000 at hindi ko na kinuha pa ang sukli. Keep the change. Wika ko, sabay labas ng taxi at muli kong binuhat ang aking asawa. Naku sir, maraming salamat po. Wika niya
na hindi ko na pinansin at nagmamadali akong pumasok sa loob ng building at pumasok sa nakabukas na elevator. Agad ko siyang inihiga sa kama ng kanyang silid at pagkatapos ay binihisan ko siya kahit wala siyang malay. Nanginginig ang buo kong katawan habang nararamdaman ko ang malambot niyang balat sa aking mga kamay, kaya't pilit kong pinaglalabanan ang init ng katawan na aking nararamdaman para sa aking asawa. Matapos ko siyang mabihisan, ay agad ko siyang binalutan ng blanket at pinunasan ng bimpo sa kanyang mukha. "Hey, wake up. Please, wake up." Pabulong kong wika sa kanya. Dumilat ang kanyang mga mata, kaya agad akong kumuha ng gamot at tubig upang mapainom ko siya. "Please, drink this. Nilalagnat ka at makakabuti to para bumaba agad ang lagnat mo." Sambit ko sa kanya habang matamlay lamang siyang nakatingin sa akin. Ngunit nagpapasalamat pa rin ako na tinanggap niya ang gamot at pagkatapos ay nakatulog siyang muli, kaya pinatay ko na ang ilaw at isinarado bahagya ang kanyang pintuan at iniwan ko siya sa kanyang silid upang makapagpahinga siya ng maayos. Galit na galit ako sa aking sarili. Paano kung hindi ko agad siya nahanap at may ibang mga masasamang tao ang nakakita sa kanya? Baka kung ano na lamang ang gawin nilang hindi maganda sa aking asawa. Baka ikapahamak niya pa ito nang dahil sa akin. Kung nagkataon ay hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Pumunta ako ng kusina at naghanap ako ng maiiluto para sa kanya. Nagkita ko ng elbow macaroni at ibang gulay sa refrigerator, kaya napagpasyahan ko na lamang na magluto ng sopas para pagkagising niya ay makakain agad siya. Mabilis kong inilabas sa refrigerator ang lahat ng rekado at matyaga kong pinaghihiwa ang lahat ng ito. At pagkatapos, sinimulan ko na ang pagluluto para sa aking asawa. Sana ay magustuhan niya ito. Kailanman ay hindi ako nag-aaksay ng oras ko para ipagluto lamang isang babae. Kay Audrey ko lamang ito ginawa. Umakyat ako sa itaas at muling sumilip sa kanyang silid. Ngunit tulog pa rin ito, kaya bumaba akong muli upang tingnan ang aking niluluto. Nang makaluto ako, ay agad kong tinakman ang lasa at napangiti ako sa naging resulta. Tamang-tama at siguradong magugustuhan ito ni Audrey mamaya. Umakyat na ako sa aking silid at naligo na ako dahil nararamdaman ko na ang lamig sa aking katawan. At pagkatapos maligo, ay lumabas muli ako at sinilip ko kung gising na ba siya. Ngunit tulog pa din ito. Kaya't marahan akong pumasok sa loob at sinalat-salat ang kanyang noo at nakahinga ako ng maluwag nang maramdaman na bumaba na ang kanyang lagnat. Kaya't muli akong nagbalik sa aking silid at marahil sa sobrang pagod na rin ay tuluyan na akong nakatulog.